Si nanay. Ako. Hindi, sabihin joke. Hindi po para mag-joke-joke kayo sa amin. Ano lang siya? Nagbibiro lang. Charot na, mother. Noong mga panahong ginagawa lahat ni Christine para sa inyong pamilya, nasa naman po kayo noon? Ayun, nasan daw po kayo? Nasaan po naman kayo yun? nun? Kasi yung mga kwento po na doon, yung mga nauna naming nakausap dito, tinatanong, bakit ikaw ang nag-provide for the family? Ba't ikaw ang breadwinner? Kasi sabi, yung iba, nawala na ng magulang. Yung iba, nawala na ng kakayahan yung magulang kasi nagkaroon ng karamdaman, ganyan-ganyan. Kaya inako nila yung obligasyon ng kanilang mga magulang. So, sa istorya niyo naman po, nung nagsisimula siyang provide for your family, nasaan po kayo noon? Nasa bahay din po. Kasi nung time na yon parang na-depress din po ako nung nagkahiwalay kami nung nung father niya. Yung umiyak nung father niya po. Parang ganun po. Parang nawala rin po ako sa sarili ko, pero meron din po akong nangalakal din po ako para pambaon-baon din o yung ibang pangailangan namin. Ayun po. Naiiyak ako. Mulot ng bote. So, noong mga panahon na yun, parang nawalan ka ng pag-asa. Opo. Kasi anim po sila eh. Anim po sila na parang hindi ko rin alam kung saan ako kukuha nang ibubuhay ko sa kanila. Ganon. Sabi ni Christine, ay sige po. Nung dumating po na time na parang hindi ko na alam kung sino ba yung makakatapos kasi pang-5 siya. Walang nakatapos. Yung isa scholar din. So, parang 1 point lang yung naging kulang niya sa grade niya. Hindi na siya nakapag-scholar. Hindi na rin siya nakatuloy ng pag-aaral. Opo. Gusto ko pong maunawaan yung istorya niyo. At maaaring marami ring magtanong nito sa mga sarili nila nung nabanggit niyo na 6 na yung anak ninyo. Tapos hindi niyo malaman kung saan niyo kukunin. Pero, bakit po kayo nag-anak ng madami? Ayun po, hindi ko... Ano pong gusto ko lang po, hindi po para husgan, gusto kong maunawan, ano po bang nasa isip ng mga magulang pag kayo ay gumagawa ng mga anak? Mayaman po ba, may inaasahan po ba kayo ng pensyon, kaya inaka? Kasi maraming ganyan di ba? Maganda naman ang buhay Kaya kala nila, sige gumawa tayo ng pamilyang malaki kasi kaya naman natin. Kaya lang binalas yung ganon. Pero yung sa inyo po, sa istorya nyo po, bakit po naisipan yung gumawa ng maraming anak? Kasi po, hindi po ako pwedeng mag-family planning kasi pinagbawal din po ng doktor sa akin na meron po akong goiter. Bawal po sa akin po yung mga, yung mga gamot po. Contraceptives, yung mga ganyan. Ganon. Kaya, hindi ko rin naman magawa ng ganon. Ayoko magka-cancer, ayoko magkaroon ng sakit. Okay. Hindi naman din mo gusto na magkaanak ka ng marami o di ba? Hindi niyo po. Ba't po kayo nagkaroon ng anak na marami kung hindi Kaya niyo po gusto? nga, ibig sabihin, aksidente. ayoko naman ipalaglag o ganun po. Sabi ni Christine Vice, yung mom niya dati, para kumita, nangangalakal ng mga bote. Yeah. Yun ang mga... Kasi iniisip ko yung kasi yun ang gusto nating maibahagi, lalo na sa mga bata ngayon. Hindi biro ang pagkakaroon ng anak. Hindi biro ang pagkakaroon ng pamilya. Napakahirap. At pag nagkaroon kayo ng malaking pamilya, hindi lang magulang ang mahihirapan, kundi pati yung mga bata. Dahil yung hirap, lalo na't kung hindi nyo kakayaning pasanin, yung mga batang ginawa nyo ang mapipilitang pumasan nung hirap na yon na dapat kayo ang pumapasan. Hindi sa naninisi tayo. Yun ay nagbibigay lang tayo ng, 'di ba? Para sa, 'di ba? Kailangan nating magkaroon ng realizations sa buhay. Kahit ikaw naman naniniwala ka, 'di ba? Hindi naman talaga madali ang magkaroon ng anak. Kung ikaw ba ay magiging magulang, naisip mo ba 'yon na ilan ang paplanuhin ko kasi dapat siyang pinaplano kung sakasakaling gugustuhin kong magkapamilya, ilan ang paplanuhin ko o kakayanin kong magkaroon ng anak? 2 hanggang 3 lang po. Kaya din po talagang grabe po yung pagsisikap na ginagawa ko kasi naranasan ko na po yung papasok ng walang pambayad ng mga projects, ganun po. Kaya kahit 27 na po is hindi pa din po ako nagsisettle. Dahil po alam ko po yung hirap na pinagdaanan ng mahirap na buhay po.
Ayun. Kaya napakaswerte ng pamilya mo sa inyo dahil mayroong katulad mo, 'di ba na hindi mapapagod mangarap para sa sarili at para sa pamilya at sa iyong tagumpay, bit-bit mo lahat sila. Siguro, Vice, dun lang sa tanong mo na bakit nag-aanak ng marami. Ito base lang din sa dami ng nakausap ko dati in the past na umaasa kasi minsan ang misis na kapag siya ay nag-anak, magbabago yung mister. Minsan may ganyan na nakakausap ako na, sige mag-anak pa tayo ng isa kasi baka sakaling pag nakita niya to, mas mamahalin niya ako, mas magbibigay siya ng oras sa bata, mas hanggang sa dumami na nang hindi mo na-realize. So, may problema yung lumaki mister. yung responsibilidad. Minsan ganun, depende. Depende Hindi, naman. baka hindi rin nagbibigay sustento. Hindi, those are just one of the many One of the reasons. But many. we're not saying that Oo. is a valid reason para mag-anak. Isa lang yun sa mga narinig ko noon, sa mga nakakausap ko. Kasi very hopeful ang nanay, lalo na kung ang asawa niya ay napapariwara, umaasa siya na yung anak ang magiging susi para sila'y maging maayos at magkabalikan. Eh kung ano naman ang rason ng mga magulang kung bakit gusto nila maging anak, eh nasa sa kanila yun. Oo, Just oo. please make sure. Make sure lang. Kaya niyong bigyan ng disenteng buhay ang mga batang iaanak niyo sa mundo. Dahil yun ay responsibilidad ng magulang. May obligasyon talaga. kasi tayo At sa mga obligasyon anak nating natin. mga magulang. Pero salamat sa iyo, Christine. Dahil sa iyong pagsisikap, natulungan mo talaga ang iyong family. Salamat sa At inspiration. very young age, ha? Bata pa. And congratulations to you. Yes. Congratulations to you. Thank you po. Ipinagmamalaki ka namin, kahit hindi mo kami kapamilya, ipinagmamalaki ka namin at gusto naming marinig ng maraming taong istorya mo para katulad ng inspirasyon na nakuha mo sa lola mo, yung inspirasyon mula sa'yo ay lumawak din at mapunta sa maraming tao. Congratulations and God bless Maraming you. Celebrate you, More power. Christine. Yes. Thank you po.